Lucitas POV. Ginising ko si Mr. Cheng nung maihandaan ni Manang sa mesa ang mga pinaluto ko. Gising na muna, niyugyug ko siya para magising. Nang mamulatan niya ako'y basta na lang niyang hinigit ang kamay ko, kaya nahiga ako sa mga bisig niya. I need a cuddle from my baby. Mahinang aniya, bagay na ikinangiti ko. Mas lalo kong pinagsiksikan ang sarili ko sa kanya at ako na mismong kusang yumakap dito. You smell nice. Kasi kumpletong gamit ko dito sa loob ng bahay. Galante ang sugar daddy ko eh. Natatawa kong sabi. Nakita kong bumuka ang isang mata niya para tignan ako at nasa lubong ko ang kulay asul nitong mata. Napalabi ako ng maalala na halos 2 buwan ko ring hindi nakita ang mata niyang yan. Who's your sugar daddy? Kunot noong tanong niya. Ikaw, sagot ko at humagikhik sa gilid. Imbis na mainis ay sumilay sa akin ng mapayapa niyang ngiti. At least gwapo ang sugar daddy mo. Aniya sa tono ng pagmamayabang. Hindi ako nakasagot at mas lalo ko pang pinagsiksikan ang sarili ko sa kanya. Kahit na magkadikit na kami. You missed me? Mahinang bulong niya habang sinusuklay ang buhok ko. Tumango ako't nahihiyang mag-angat ng tingin sa kanya. Mr. Cheng, Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Ang tungkol sa sinabi ni Edward. Pero sa tingin ko'y kailangan ko nang malaman ng lahat dahil handa naman ako makinig sa kanya kahit pabayas ako sa paningin ng iba. Hustisya ng itay kong nakasalalay dito kaya gusto kong malaman lahat. Edward told me something important. I felt him squeeze me. Bagay na ikinakaba ko. About what happened 10 years ago. Dagdag ko't ramdam ko na tila ba'y bumagal ang binibitawan nitong paghinga na tumatama sa bandang likuran ng leeg ko. Nandun ka ba sa aksidente? Hindi ko alam kung bakit pati ako'y kinakabahan sa maaari niyang isasagot ngayon. Hindi ko alam kung anong kalalabasan ng kumpronta ko sa kanya. Pero 2 buwan na rin akong binabagabag nito. Kahit pa man noong malaman kong sinusundan niya ako, hindi ko siya tinanong. Hinintay ko siya na magsabi sa akin, ngunit hindi niya nagawa. Naghintay pa rin ako, ngunit ngayon ay kailangan ako na mismong dumirektang magtanong sa kanya. Yes, wife, mahinang aniya. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi ko na rin alam paano pa huminga ng maayos. Sinasabi ng utak at puso ko na lawakan kong pang-unawa ko dahil hindi ko pa alam ang buong istorya. Did you killed him? Mas lalo akong nangamba sa maaari niyang sagot, but this is it. Ito ang dapat kong gawin. No, mahinang aniya. Lumayo siya ng konti sa akin at tinarap ang mukha ko sa kanya. Hindi akong pumatay sa ama mo. Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Diretsang sabi niya. May luhang kumawala sa mga mata ko pagtapos niyang sabihin yon sa mga mata ko mismo. Sumaya ang kalooban ko at nakahinga ako ng maluwag. Sobrang laki ng bagay ng pagsagot niya at naniwala ko sa kanya. But after that night, hindi na mawala sa isip kong nangyari. That is why I followed you and you help us? Pagsingit ko sa hindi niya kayang sabihin. Agad siyang napatingin sa akin, nagulat na gulat. Aldrich told me. Nang ma-realize niyang sinabi ko'y unti-unting kumalma ang mukha nito. Anong mga trabahong pinasukan mo dati? Nagtataka kong tanong kasi nung nangyari yun, 20 years old pa lang siya at alam kong kahit nasa ganong edad ka na, pahirapan pa rin humanap ng pagkakakitaan, lalo't nasa Pinas ka. You don't need to know. Ani at nagiwas muli ng tingin. Hinawakan ko mukha niya at pilit na hinarap sa akin ulit. I want to know. Asawa mo ko at hindi basta-basta lang na tinulungan mo. Pumasok ako bilang car wash boy, construction worker at waiter habang pinagsasabay kong pag-aaral ko. Aniya sa bintana lang ang tingin. Yun lang? Bakit pakaramdam ko'y may hindi ka pa sinasabi sa akin? Napilitan siyang humarap sa akin ulit at lumabi. Bakit ang dali sa'yo na basahin ako? Habang ako minsan na hindi kita mabasa. Aniya, ngumiti ako tinawakan siya sa pisngi. Gosh, I'm great, I'm perfect. Pagmamayabang ko, kahit hindi naman. Somehow, nawala ang pangamba sa mga mata niya. Ngumiti na siya at nakipagtitigan na sa akin. Of course, cause you are my wife. Buong pagmamalaki niya. So tell me kung ano pa ang part-time jobs mo noon? Tanong ko. Pumasok din ako bilang kargador at minsan ay sumasideline sa mga kumpanya na
Malalayo kong kaibigan. Dagdag nito. Para ko nakonsensya habang iniisip ang paghihirap ni Mr. Cheng dahil sa amin. Nahirapan kami noong nawala si Itay financially, lalo't wala na magtataguyod sa amin at isa pa, hindi pwedeng magtrabaho ang inay dahil masyado pang bata si Isaac noon. Kaya malaking bagay yung nakukuha naming ayuda galing sa barangay. Without knowing, kay Mr. Cheng pala galing lahat ng yun. Hindi yun nawala kahit na ngayon ay patuloy pa rin siyang sumusuporta sa amin. Naiiyak ako sa kaisipang may taong nahihirapan para lang tulungan kami. I'm sorry. Yun lang ang nasabi ko't ibinaon ng mukha ko sa dibdib niya. It's okay baby. Ako ang dapat ang humingi ng pasensya sa inyo. Sabi niya sa akin. Paano nagagawang akusahan ni Edward ang taong ito kung wala siyang ginawa buong buhay niya kung hindi ang tulungan kami? I know it's too late, but I want to say sorry for following you for the past 10 years, wife. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin yan maintindihan kung bakit mo nagawa yan. Makatotohanan sabi ko. I feel remorse to what happened to you and your father. Pakaramdam ko'y kasalanan ko lahat. It's not my intention to follow you wherever you go, but sa araw-araw na pinagmamasdan kita, para masigurong ligtas ka, it became a hobby. Habang hindi ko na namalayan na hindi na kompletong araw ko kapag hindi kita nakikita. Walang birong aniya habang titig na titig sa mga mata ko. Hindi ko alam kung biro ba yan o ano, but what he said made my heart beats faster. What's the pick-up line? Kumunot ang noo niya. Why? It made you kilig. Gusto kong matawa sa pagkakasabi niya ng it made me kilig. Apakakonyo. Are you? Are you not afraid of what I did? Kinakabahang tanong niya. Knowing that my stalker is a gwapo rich old man, hindi naman, natatawa kong sabi trying to lift the ambience. Stalker? Gulat na tanong niya. Yes, bakit hindi ba? Oh, I'm far from that. No, stalker ka. Ang creepy kaya ng ginawa mo, sabi ko sa kanya. He just sighed and kissed my temple. At least I'm gwapo, rich and wait, old. Mukhang ngayon lang niya na-realize ang sinabi ko dahil ngayon lang naman siya nag-react. You're such a heartless baby. Ano yan ang tinawanan ko lang hanggang sa narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Naaliw na aliw habang nakatingin sa akin. Nang tumigil ako sa pagtawa, seryoso ko siyang tinitigan sa mga mata. Your whole name is Jasper Yuan Cheng. Bakit ka nga pala nagpanggap bilang Jasper noon at bodyguard ko pa? May pa-contact lens ka pang nalalaman dyan. Hindi ko napigilang hindi maitago ang tabang sa pagkakasabi ko. Cause I can't stand to be near with you. I can't stand to look at you while you're just inches away from me. After that night, nagkaroon ako ng anxiety kada nakikita kita. Naisip ko nga mamot parang bumabaliktad ang sikmura ko sa hindi malamang dahilan. Nagulat ako sa pinagtapat niya. Ano? Napuno ng awa ang puso ko nang marinig yun sa kanya. He suffered a lot. Diyos ko, ano bang ginawa namin sa lalaking ito? And my friend suggested to me to pretend to be someone else. Tumawa siya ng pilit. I know na nilaloko ko lang ang sarili ko, but it's effective, dagdag niya. My mind tricked me. Tuwing I'm in the character of Jasper, the bodyguard, nawawalang anxiety ko. Mas nag-e-enjoy akong kasama ka sa malapitan. Sa maliwanag dahil alam ko hindi mo ko nakikilala. Sa gabi naman, ganun pa rin. Inaatake pa rin ako ng anxiety ko ba't sa kaisipan na hindi mo ko nakikita. Napapanatag minsan ang isipan at kalooban ko. Yung tipong wala akong ipag-aalala. Wala akong iniisip kaya nakakatulog pa rin ako kahit na magkalapit lang tayo. Tahimik lang ako habang unti-unti na niyang pinapaliwanag sa akin lahat na nangyayari sa kanya at naiintindihan ko na rin. Paunti-unti ang sitwasyon namin noon. And that thought of me being Jasper as your bodyguard, minsan nai-apply ko na sa sarili ko bilang ako talaga. I became complacent. Dahilan kung bakit may minsang nalimutan kong isuot ang contact lens ko. Nalilimutan ko na nagpapanggap pala ako, ani at natawa. I remember that time na pinagsawalang bahala ko lang. I fuck up a lot, wife. Si Jasper ako bilang asawa mo. Lahat ng yun ay totoo na sa akin kaya minsan nalilito na rin ako kung paano umakto bilang asawa mo at bilang si Jasper na bodyguard mo sana. Natawa ako sa sinabi niya. That's for lying to me. Buti nga sa'yo, natatawang sabi ko. Napakalandi ni Jasper eh. Yeah, and I'm so sorry for what I did. Instead of answering him, niyakap ko na lang siya. I'm confused about your tattoo. Noong una ko nakita ang design niya ay 2 months but noong nakita ko nung nabasa tayo sa ulan, it's sinyang.
Sabi ko sa kanya. My tattoo is just a hinyang design. You probably misunderstood it dahil sa buntot nitong hugis na parang half moon. The idea came from you actually. Nung minsan nagkasagutan tayo sa plaza, kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Kailan? When is that? Basta matagal na. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Ang hirap mong abutin. Hindi ko mapigilan ang matawa nang sabihin niya yon. Nagtagal kami sa ganong posisyon na nakayakap lang ako sa kanya. I waited for him to tell me the last thing I wanted to know, pero lumipas ang ilang minuto wala na ako narinig sa kanya. Let's eat, bulong ko. Tumango siya at tumayo. Naglakad kami papalapit sa pintuan at nauna siya sa akin ng kaunti. Kaya nagkaroon ako ng oras na titigan siya. Pinagkasya ko lang ang sarili kong tignan siya sa likuran niya. You feel responsible to what happened to us, Mr. Cheng? Bakit nga ba? Because you witnessed everything? Bakit ka nandoon nung gabing iyon? Bakit ka nandoon sa aksidente? Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. It pained me even more cause I believe in you. I trusted you kahit pakaramdam ko ay may hindi ka pa sinasabi sa akin. Wife, let's go? Nakalahad ang isang kamay niya sa harapan. Ngumiti ako, tinanggap ko ito. Mr. Cheng, sinong pumatay kay Itay? Why do I feel like pinoprotektahan mong tao na sa likod ng aksidente? Come here, wife. Sigaw ni Mr. Cheng habang nagtatampisaw ako sa ulan. Sinimangutan ko siya dahil hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Katabi nito si Ophel na nakatingin din sa akin. Tatapusin ko lang to, sigaw ko pabalik. What? Why are you planting flowers in the middle of the rain? Look, ang lakas ng ulan. Oo nga no. Ba't patapos na rin naman kasi ako eh? O sige na, tapusin ko lang ito. Sabi ko sa kanya at nilipat si isang paso ang halamang tumubo na lang basta sa lupa dito sa garden niya. Hindi ko na narinig ang reklamo niya. Pagtayo ko, nagulat na lang ako na maramdaman ang mga kamay niyang pinulupot sa bewang ko. Ang tigas ng ulo mo, bulong niya. Naramdaman kong labi niya sa leeg ko kaya sinimangutan ko siya. Are you not planning to take me here in the garden, right? Narinig ko mahinang pagtawa niya, lalo't halos hindi niya tinatantanan ng katawan ko mula nung bumalik siya. You just gave me an idea. Agad niya akong pinaharap at sinalubong ang aking mga labi. Mga labing mapaghanap, mapusok na siyang dahilan kung bakit ay bigla-bigla na lang akong bumibigay. Binitawan ko ang hawak na bolo at pinulupot ang kamay sa leeg niya. Sinusuklian ang bawat halik na binibigay niya sa akin. Patras ako ng patras habang siya naman ay paabante ng paabante. Naisandal niya ako sa dingding, sa likuran mismo ng bahay nila kung saan wala nang makakakita sa gagawin namin. Mr. Cheng, it should supposed to be a warn to do it here but it came out like a moan, dahilan kung bakit napapikit ako. Shit, now, how to stop this beast in front of me if I just lit the fire of lust inside him? Nang buksan ko mga aking mga mata, nakasalubong ko mga kakaiba niyang titig, puno ng pagnanasa na para bang ngayon lang namin to gagawin. Na para bang ngayon niya lang ako natikman. Napanunok siya at agresibong hinilang mukha ko, papalapit sa kanya at siniil ako ng halik. Ramdam kong kamay niya kung saan-saang naglalakbay sa iba't ibang parte ng katawan ko. Agad kong nailagay ang isang kamay sa bibig ko para takpan ito dahil ayaw ko makagawa ng ingay at may ibang tao kaming kasama sa loob ng bahay. I'm gonna taste this little fella of yours, wife. Bulong ni Mr. Cheng, and the feeling of excitement while he's saying that dominated my being na kahit ako hindi na makapaghintay. At ilang saglit pa ay sabay naming narating ang rurok. God, you're such an amazing woman I met on earth. Bulong niya pagkatapos niya akong halikan. If I knew back then that you'll be my wife someday, inuwi na sana kita sa bahay nung una tayo nagkita sa plaza. Kumunot ang noo ko sa sinabi niyang hindi ko na narinig, buhat sa pagbuhos ng mas malakas na ulan. Anong sabi mo? Sigaw ko. Ngunit ngumiti lang siya at umiling. I said you should get dressed. Bulong niya sa tenga ko. Tinulungan niya kung suotin ulit ang damit kong hinubad niya kanina. Napalabi ako nang maisip na marunong pala siyang suotan ako ng damit. Akala ko kasi puro paghuhubad lang ang alam niya. Nang matapos na ay agad niya ulit akong siniil ng halik na ginantihan ko. I wish you'll get pregnant. I want a baby from you. Nakagad kong pang ibabang labi na sabihin niya yon ng seryoso sa mga mata ko. Buhat nung makauwi siya, 2 weeks ago walang gabi na hindi namin pinagsaluhan ng isa't isa. 2 linggo na niya akong ginagalaw.
2 linggo na niyang pinupuno ng similya ang loob ko. Hindi malabong mabuntis niya ako. Gusto mo ng anak? Tanong ko. Tumango siya. Yeah, I'm not getting young anymore. You made me complete but I'll be happy if we have a kids na tumatawag sa atin ng mommy at daddy. Nakangiti niya sabi na para bang may naiisip na maganda sa isipan niya. What do you think? Isn't it a nice idea? Nakangiti niyang tanong sa akin. Based from his looks, magiging mabuting ama siya soon sa magiging anak namin and that made me happy knowing that my husband will love our future children. You'll be a good father, sabi ko. Bigla siyang namulat kagat labing pinipigilang mangiti. You think so? Aniya at tumango naman ako. Mahina siyang natawa at niyakap ako ng mahigpit. Thank you, wife, for coming into my life. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako na sabihin niya yon dahil ano lang ba ako. Wala akong halaga, ngunit kung makapagpasalamat siya ay isa kong bagay na mahirap makuha. Isinubsob kong mukha ko sa laig niya. Ayaw ko makita niya nang naiiyak ako. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa bang malayo sa kanya. Natatakot na tuloy na darating ang araw na magsawa siya sa akin. Don't leave me. May hinang bulong ni Mr. Cheng. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa kanya. Kasi kung titignan, maraming rason para ipagpalit ako. Mahal na mahal kita, Mr. Cheng. Ang tanging nasabi ko na lang sa gitna ng malakas na ulan. Yakap-yakap siya. Pinagkasya kong sarili ko sa init ng mga bisig niya. I love you too, wife. You're my life, my everything. And that's enough for me para maging kampante ako sa ngayon. Sa bukas at sa magpakailanman. Ate, tara na! Unang lumabas ang kapatid ko sa sasakyan habang natatawa si Mr. Cheng na ibinabang bintana ng sasakyan niya. Isaac, you need cash? Just tell me. Ngumiti siya ng pagkalaki-laki at umiling. Kuya, wag na. Baka bawiin ni ating ibibigay mo. Ayaw pa naman niya noon. Natatawang sabi ng kapatid ko. Dahilan kung bakit kumunot ang noo ko. Anong ibig niya sabihin? Nagtataka kong tanong kay Mr. Cheng na hindi na magawang tumingin sa akin. Tinignan ko si Isaac at agad itong sumipol at tumingin sa malayo. Ano pinag-uusapan yung dalawa? Kunot noong tanong ko sa asawa ko. I'm planning to give him a car. Lalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong car? Seryoso ba siya sa mga pinagsasabi niya? Mr. Cheng, naririnig mo ba ang sarili mo? Car? It's a gift, baby. Besides, Isaac deserve it kasi mataas ang grades niya. Mr. Cheng, it's too much. Sobrang laki ng regalo mo sa kanya. Lumabi siya at naglalambing na kinuha ang kamay ko't ninala ito sa mga labi niya. Hayaan mo na. Besides, magagamit yun ni Isaac sa eskwela. Bago naman niya magagamit yun, kailangan niya muna mag-driving. Tutol pa rin lesson para makasigurado tayo. Ngunit nang tumingin ako kay Isaac ay nagpapi-ice na siya sa labas. Napabuntong hininga na lang ako at tumango. Humalik ako sa pisngi niya. Sige, pag-iisipan ko. Mag-iingat ka. Lalabas na sana ako nang higitin niya ako ulit at halikan sa labi. Don't kiss me on the cheek. I'm not just your friend. Ani at umira pa na bagay na ikinahalakhak ko. Dahil sa ginawa niya, hindi ko napigilang kuritin ang pisngi niya kaya kagad na namula to. You love to pinch my cheeks. Anong meron sa pisngi ko? Nakakunot ang noong tanongin niya ako. Ngunit tinawanan ko lang siya at hindi sinagot. Nagmamadali akong bumaba at iniwan siya sa loob ng sasakyan niya. See you later, my favorite sugar daddy. Sabi ko sa labas ng bintana ng sasakyan niya at kumaway. I thought magagalit siya, but no. Instead, nakita kong pagpipigil ng ngiti niya. Napapailing akong umatras at kumaway sa kanya. May meeting ngayon kay Isaac sa school nila kaya kailangan kong umattend at mamayang gabi sasama ako kay Mr. Cheng para sa opening nila sa branch ng YCB na pinatayo nila sa CDO. 4 na araw kaming mawawala at binilin ko na si Isaac kay Manang dahil baka kung saan pa ito magagala. Ikaw Isaac ha, huwag kang magpapabili ng kung ano-ano sa kuya mo. Sabi ko sa kanya at tinakbayan siya habang papasok kami sa loob ng eskwelahan. Ate naman, hindi kaya ako nagpapabili ng kung ano-ano kay kuya. Aniya, ngunit hindi ako naniniwala, lalo sobrang support ito ni Mr. Cheng. Hindi daw, at mahinang piningot ang tenga niya kaya kagad siyang mumawi. Bagay na kinatawa ko. Napakakulit. Hinatid lang ako ni Isaac sa room niya at agad na rin siyang umalis at dumiretso sa court nila para sa chess practice nila. Gusto niya sumali sa basketball team, ngunit hindi ko pinayagan dahil over ang paa niya. Baka may kung ano pang hindi magandang mangyari sa kanya. Nagtagal lang ng 1 oras ang meeting sa classroom nila at
About lang yun sa nalalapit nilang recognition this March. Naghabilin lang ang advisor nila na mga gagawin at dapat paghandaan, lalo't candidate for top honor si Isaac. Masaya ako sa kapatid ko habang ako hindi na nag-aaral. Parang ginawa ko lang playground ang school. Kung buhay pang inay at nalaman niya pinagagawa ko, magagalit yon. Ngunit kailangan ko mag-focus dahil nakaantabay ako sa kaso ng inay at hanggang ngayon ay wala pang balitang kapulisan tungkol sa likod ng pagkamatay ni inay. Dumiretso ako ng comfort room para punasan at tignan kung maayos pa ba ang mukha ko. Pagkaliko ko pa lang sa hallway ay nagulat ako nang makita si Edward na nakasandal sa dingding at mukhang naghihintay sa akin. Agad akong lumiko ngunit hinabol niya ako. Sinubukan ko magmadali ngunit huli na dahil mabilis niya akong hinawakan sa kamay. Sandali, Tal! Edward, ano ba? May dapat kang malaman kung tungkol ito sa asawa ko. Huwag mo na subukan. Alam ko ng totoo. Kaya lubayan mo na ako. Kumunot ang noo niya. Alam mong ano, tinitigan ko siya at napailing. Wala nang pag-asa to. Tumalikod ako sa kanya dahil mas mabuting hindi ko napakikinggan ang sasabihin niya. Kung magugulo lang kami ng asawa ko. Maayos ng kalagayan namin, masaya na ako sa kanya. Maayos ang kapatid ko, nagmamahalan kaming dalawa, kaya wala na akong gagawing iba na maaaring kasira namin. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang may sinabi si Edward dahilan ng paghinto ko. Galit akong humarap sa kanya at dali-daling bumalik at sinampal siya. Ano ba, Edward? Tama na. Ano na naman tong sinasabi niya? Ano naman tong bagong pakulo niya? Kailan ba siya titigil? Humarap siya sa akin, pulang pisngi. Seryosong nakatitig sa akin habang nanginginig na ako sa kinatatayuan ko dahil sa galit, pagkamuhi at gulat. Totoo ang sinasabi ko. Sabing tama na! Napataas ng boses ko. Pinipigilan kong maiyak sa takot at labis na pangamba. Humakbang siya ng isang beses at tumigil sa harapan ko. You were the only girl that I adore. The girl that I like. The girl that I love. Puno ng hinanakit na ani ni Edward habang nakatitig sa mga mata ko. Ipinagpapasalamat ko na walang tao dito ngayon dahil ayaw kong gumawa ng eksena sa eskwelahan ng kapatid ko. But this is not about you anymore, Lucita. Ginagawa ko to para sa mga magulang mo na tinuring ko na rin pamilya ko. Wala akong rason para magsinungaling sa'yo. Sunod-sunod nang pumatas ang luha sa mga mata ko. He knew kung sinong pumatay kay Aling Dahlia. Tinatago ni Yuan Cheng ang salarin. It's Jason, his brother. 2 months ago nawala siya. 2 buwan siyang hindi nagpakita sa'yo. I found out na kasama niyang kapatid niya na pilit niyang tinatakas ulit sa salang ginawa niya. Mahinahon, ngunit malinaw na malinaw sa akin ang sinabi niya. Gulat at nanginginig ang buong kalamnan ko nang tumingala ako para tignan siya. Anong sabi mo? Si Jason Cheng ang nagmamay-ari sa relo na naiwan sa crime scene. 4 na buwan ang dumaan ngunit wala pa ring update sa kaso ni Aling Dahlia dahil sinusubukan ng asawa mong linisin ang kaso ng kapatid niya upang makatakas ulit sa salang ginawa nito. Ulit? Naguguluhan na ako. Kitang-kita ko sa mga mata niyang pag-aalala habang nakatingin din sa mga mata ko. Dahil si Jason ang kasama ni Yuan nung gabing namatay ang ama mo. Siya ang kasama ni Yuan nung gabing iyon kaya nandun ang asawa mo sa lugar ng aksidente. Kaya niya kayo tinutulungan dahil kilala't kadugo niyan dahilan ng pagkamatay ni Mang Rodolfo. Agad akong napahawa kay Ed para lang hindi ako matumba. Bumalik sa alaala ko lahat. Napuno ng mga piraso ang mga palaisipan kung anong punot dulo bakit ginagawa lahat ni Mr. Chang ito sa amin. Kung bakit siya nandoon nung gabing iyon kaya nandun ang asawa mo sa lugar ng aksidente. Kaya niya kayo tinutulungan dahil kilala't kadugo niyan dahilan ng pagkamatay ni Mang Rodolfo. Agad akong napahawa kay Ed para lang hindi ako matumba. Bumalik sa alaala ko lahat. Napuno ng mga pirasong mga palaisipan kung anong punot dulo. Bakit ginagawa lahat ni Mr. Cheng ito sa amin? Kung bakit siya nandoon ng gabing iyon at kung bakit siya nawala bigla ng burol ni inay. Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Shit, Tal. Ano bang tama? Sino bang tama? Lucita, shit. Tulong! Ano kayang gagawin ni Lucita sa mga impormasyong nalaman niya kay Edward? Si Jason nga kaya ang salarin sa pagkamatay ng kanyang ina at pinoprotektahan ni Mr. Cheng? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.